Sa lungkot o ligaya, sa hirap o sa ginhawa, yan ang sumpaan ng mga mag-asawa. 8 years na po kaming kasal. Masaya po yung pagsasama namin. Lalo na po pag nasa bahay siya, wala po siyang trabaho. Umagang-umaga po nagigising siya. Luluto po siya ng almusal, tapos tinatawag niya po ako para kumain, ginigising. At masaya naman po kami nagsasama, wala kami naging problema. Pero itong si Mirna, kawawa dahil iniwan ng asawa. Lagi lang po kami nag-aaway. Tapos habang umalis na lang po ako, doon na lang po ako sa barracks namin tumira. Ang dahilan, 8 taon na silang kasal pero wala pa rin silang anak. Nagtatalo po kami ni Mirna dahil gusto ko pong magkaanak pero sa 8 taon na yun, wala pa rin, hindi niya pa po ako mabigyan. Tapos lagi po ako tinutukso ng mga kumpare ko, mga kaibigan ko. Sa akin niya po sinisisi bakit hindi magkaanak, tapos parang meron na din siyang masakit na salita sa akin kung bakit hindi ako nabubuntis. Sabi ko sa kanya, magpaano sa doktor, magpatingin siya kaso ayaw na. Dahil malaman siguro na siyang may diferensya. Willing naman po ako. Ang problema nga lang po, wala rin po kami sapat na pera para pampacheck up po. Dahil sa kanilang problema, halos 1 buwan lang hindi inuuwian ni Arnel ang asawa. Yung mga last week po ng January, parang hindi na po talaga maganda yung sagutan namin. Umalis po siya. Ang sabi po niya, doon po muna siya mag-i-stay sa work niya. Iniisip ko po, baka meron na siyang iba. Tinanong ko rin po siya minsan, sabi mo sa akin kung meron ka ng iba, kung bakit hindi ka umuwi. Ang sinagot niya po sa akin, wala. Busy lang ako sa trabaho ko. Nasaan na nga ba ang asawa ni Mirna? Sumisipin na nga kaya ito sa iba? Tiniis ko yun. Sa gabi-gabi, lagi ako nag-aantay sa kanya. Maasa akong bumalik siya. Ayaw kong mag-isip ng meron na siyang iba. Ayaw kong isipin yon. Pero ang mas masakit na tanong ni Mirna, kung hindi niya mabigyan ng anak ang mister niya, dapat na nga bang maghiwalay na sila?